Umaga po, maupo tayo lang. Una po, maraming salamat kay Dr. Maria Serena Maris Jocno, ating NHCP Chairperson. Nabati ko rin po DND Secretary Voltaire Gasmin, DILG Secretary Marojas, siyempre ang butihin at nakakabata sa aking Mayor ng Naga City, si John Bongat. Mga 2 months yata lamang ko sa iyo, John. 3rd District Representative, idol na napakarami, ang butihing Lenny Robredo, at pong Governor Miguel Villapuerte, ang Governor ng Albay, si Joey Salceda, Camarines Norte Governor Egay Talyado, of course, Mr. Ludovico Badoy, the NHCP Executive Director and Chairman of the National Organizing Committee, the AFP Chief of Staff, General Manuel Bautista, PNP Director General Alan Purisima, Philippine Coast Guard Commandant Vice Admiral Rodolfo Isorena, our service commanders, members of the National Organizing Committee of the 116th Proclamation of Philippine Independence, other local government officials, fellow workers of government, mga namomotan ko pong kahimanwa, Diyos marhay na aga po sa Indogamos. Pinagtulungan po ni Lenny at saka ni John na turuan ako ng Bicol. Sana po ay tama. Kung mali, solo ko po ang kasalanan. Sana po talaga nababalik sa Naga. Pero alam niyo, meron pa tayong mga ilang pupuntahang lugar tong araw na to. Baka sa presko pa ho tayo dito, baka maisipan kung hindi lumitaw doon, malaki hong issue yan. Dahil yung diplomatic community ay inimbita natin sa Malacanang ng tanghali. Kaya pasensya na po kayo kung medyo paspasan ang ating biyahe. Sana po tama itong ating hinandang talumpati para sa inyo. 116 na taon ang nakalipas mula nung formal na pinatugtog ang pambansang awit at iwinagayway ang pambansang bandila sa Kawit, Cavite. Bilang mga sagisag na isang malaya at nagkakaisang Pilipinas. Sa araw din pong iyon, idineklara ang kalayaan ng Pilipinas. Isang bansa tayong kalag sa tanikala ng dayuhan. Binubuo ng mga mamamayang hawak ang sariling kapalaran. Ito po ang ginugunita at ipinagdiriwang natin ngayon. Itinuturing natin ay 12 ng Hunyo bilang kulminasyon ng lahat ng sakripisyo, pakikipagsapalaran at tagumpay ng ating mga ninuno upang makamtan ang kasarinlan mula sa Espanya. Mulat po ang lahat, hindi nangyari sa isang tulugan lang ang katuparan ng mithi ng ating mga bayani. Bunga ito ng pagbangon mula sa kabiguan at pagsubok at ng sakripisyo at pag-aambagan ng napakaraming tao na pinagbuklod ng nag-iisang layunin, ang mabuhay ng marangal at malaya sa pang-aapi. Nariyan po ang kilusang propaganda na nagpunla ng pagbabago sa isip ng mga Pilipino. Ang katipunan na isinilang, kumalat at naging kanlungan ng mga bayan sa isang rehiyon. Dugong Pilipino ang dumanak sa iba't ibang panig ng Pilipinas upang diligan ang adhikain na nagkakaisang bansa. Katunayan nga po, dito mismo, ginugunita tuwing ika-4 ng Enero ang 15 Martires ng Kabikulan. Matapos dakpin, pahirapan at hatulan, matapos lamang ang isang araw ng paglilitis, binitay sa Bagong Bayan, ang 11 sa 15, sinabi na ng aking ama kay Ginoong Marcos, bilang punong ehekutibo na nagparatang sa kanya, obligasyon niyang iharap ang aking ama sa husgado. Pero nilitis lang ang aking ama nang ipasailalim ni Ginoong Marcos ang bansa sa martial law. Inaharap sa court martial ang aking ama, kung saan ang militar ang lilitis sa isang sibilyan. Sa hukumang binubuo ng mga maestrado, abogado at mga testigong itinalaga na mismo na nagsampang ng kaso na si Ginoong Marcos. Pilit na binaluktot ng diktadura ang katarungan. Sa madaling salita po, si Ginoong Marcos ang nag-akusa, siya rin ang naglitis at siya pa rin ang may kapangyarihang magdesisyon sa apela. Kitang-kita po dito kung paano binaluktot ng diktador ang sistema ng hustisya upang makuha ang gusto niya. Ang karanasan nga po ng aming pamilya ang nagturo sa akin ng kahalagahan ng pakikipaglaban para sa pagkakapantay-pantay upang mawakasan ang siklo ng kawalang katarungan.
Ngayon nga pong nasa posisyon na ako para maisabuhay ang mga aral na ito. Gagawin ko at ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya upang mabigyan ng hustisya hindi lamang ang ilan, kundi ang buong sambayanan. At ito nga po ang aral ng kasaysayan. Ang mga pangyayari sa isang bahagi ng ating kapuluan ay nakakaapekto sa kapalaran ng buong bansa. Ang paglaban sa pangapi, sa katiwalian o sa kahirapan sa isang lalawigan ay may ambag sa kabuuang pagbabagong tinatamasa natin bilang nagkakaisang bayan. Ito rin ang kaisipang isinasabuhay ng mga proyekto at inisyatiba ng inyong pamahalaan. Nariyan po ang ipinapatayo nating Bicol International Airport sa Daraga na magpapasigla sa sektor ng turismo at magpapaunlad sa ating pakikipag-ugnayan sa loob at labas ng bansa. Ang panukalang One-Stop Migrants Resource Center naman po dito sa Naga ay bahagi ng ating agenda upang iangat ang kakayahan ng mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig. Habang ang extension ng PNR Charter na ipinasa ng Kongreso ay manganganak ng oportunidad, hindi lamang sa mga lalawigan dadaanan ng riles, kundi sa bawat Pilipino na maaaring makinabang sa mga pagkakataong bubukas dahil sa mas masiglang ekonomiya. Ang pagwawaksi sa korupsyon at pang-aabuso sa sistema saan man sa Pilipinas, sa lokal man o sa mga pambansang antas, ay magbubunga ng mas matibay na mga institusyong makakapaglingkod sa bawat Pilipino. Bawat isa sa atin ay mayroong maiaambag upang hindi masayang ang isinakripiso ng ating mga ninuno. 2 taon mula ngayon ay kakailanganin na naman nating pumili ng bagong mga pinuno sa ating bansa. Ang hamon sa atin, piliin ang mga kandidatong kayang ipaglaban ang interes ng bawat mamamayan sa harap ng anumang hamon. Hindi natin kailangan na magaling bumigkas ng script, mahusay sumayaw o kaya magaling kumanta. Pananagutan nating mag-iwan ng mas makatarungan at mas maunlad na Pilipinas kaysa sa ating pong dinatnan. Sa pag-usad ng kasaysayan, ipinagtatanggol at patuloy nating nakakamit ang mga adikain ng ating mga ninuno. Matapos bumagsak ang unang republikang itinaguyod sa Malolos, nilabanan natin ang iba pang dayuhang sumakop sa bansa. Bumangon tayo mula sa pinsalang dulot ng digmaan. Tinibag natin ang diktadurya gamit ang mapayapang revolusyon noong 1986. Patuloy na lumitaw ang mga bayani na magtataguyod ng iba't ibang anyo ng kalayaan sa maraming bahagi ng bansa. Ang mga marinong nakaistasyon sa Ayungin, si Jesse Robredo dito sa Naga, ang milyong-milyong Pilipinong nagtipon sa EDSA. Ito ang isinasabuhay ng mga gurong nagpapatulo ng pawis upang magabayan ang ating mga mag-aaral. Ito ang isinusulong ng mga sundalo at pulis na nangangalaga sa ating teritoryo at seguridad. Ito ang itinataguyod ng ating mga profesional at lingkod bayan sa kanilang araw-araw na pagtupad sa kanilang tungkulin. Bilang mga tagapagmana ng kalayaang ipinaglaban ng mga nauna sa atin, tungkulin po ng bawat isa sa ating hindi na hayaang bumalik ang ating bansa sa dati nitong kalagayan. Ang hindi na muling magbunsod ng mga panibagong sakripisyo. Ulit po, isang magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po. Marami pong salamat sa ating mahal na Pangulong Benigno S. Aquino III para sa inyong mensahe. Muli po mga kababayan, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang mahal na Pangulong Benigno S. Aquino III.